Yan, good day mga Balbon. Welcome back sa channel natin. Today, nandito tayo ngayon sa Nissan Commonwealth. And naimbitahan tayo ng kaibigan natin na si Renz Portuza. Any question pare pagdating sa Nissan na sasakyan, reach out lang kayo sa kanya. Ito yung kanyang contact information. And pwede kayo mag-text, pwede kayo tumawag, Viber, pwede rin. And Facebook, pwede rin. Facebook Messenger, search nyo lang sa Renz Portuza. Bakit ba tayo dito ngayon? Kasi meron tayong i-check out. Naghahanap ka ba ng pang business? Ayan, people mover. Yan, nasasakyan. So, marami ngayon yung mga nagtutur di ba? So, ito baka isang option to para sa'yo. So, today, we will check out this NV350 na cargo, MT, manual transmission. Ayun, high roof. Ayan. Tara, check out natin. Baka mamaya ito na yung hinahanap mo na swak sa budget mo tsaka sa kung saan mo siya gagamitin. Tara, simulan na natin to. Unahin natin yung exterior muna, no? So, meron kang silver na grill dito sa harapan. Oh, maganda rin naman tignan. Modern Nissan na design na siya, yung grill niya. Tapos, yan, meron kang halogen na headlights and signal lights. Tapos, meron kang fog lamps dun sa baba. Yan. So, ayan, makikita mo din yung mga ibang components na dito sa harapan. Aircon. Nakikita ko dito yung aircon, yun. Ayan, compressor ata to. So, meron din mga components sa harapan. So, yung ganitong design, syempre, wala pa siyang uso. Well, may uso naman ng konti. Pero, yung engine niya, basically, is nasa underneath ng upuan. So, ayan. So, steely rims, pare. Meron kang Dunlop tires na 195 R15C. O yan. Pang ano talaga? Pangkargahan din talaga. Ayan. So ayun o, kita-kita mo ang lapad ng ang lapad ng salamin. Hanggang dito sa likod. So kumbaga yung view ng yung mga pasahero maganda. Yung kanyang side mirror, yung conventional lang. So, again, this is the base variant. Pero, may catch. Customize na to into 15-seater. Okay? So, 15-seater na yan. Instead, yung base kasi, di ba, wala yung mga upuan. Kasi pang cargo lang talaga yon. But this one, in-upgrade nila, kinostomize nila to a 15-seater. Na ang mga upuan ay yan leatherette leather seats leatherette. Yan. Sabihin ko na kagad yung magkano yung presyo nito, no? Para may idea na kagad kayo na meron palang ganitong option, no? Yung ganitong option na gagawin mong passenger, yung kanilang base model is 1.560. So, 1,560,000. Ayun yung value niya. Cash. I mean, that's the SRP. Sorry. That's the SRP nitong ganitong banat, Sige. Tignan natin yung likod. Exterior naman muna. Natin yung likod. Ayun. Ayan, Sa halogen lang din, halogen taillights. Tapos meron kang brake light doon na malaki sa taas. Ayan. May Nissan logo ka dyan, syempre. And then, syempre, Urvan. Ayan. Diba? So, pagka in-open mo yan, tol, ang laki. Luwag. Kasi nga high roof Oh. Diba? Dying space sa ilalim. Tapos ang taas ng kanyang bubong. Diba? At natutupi lahat yan. So natutupi yung mga upuan. Kaya kung kailangan mong mas malaking space, sure ball. Kumbaga, marami kang option na pwedeng gawin. Okay? Tara, pasukin na natin to. Kung ano bang meron sa loob. And kung ano yung feel pagka nakasakay. So, syempre, titestingin natin kung paano sumakay
Kasi medyo malaki. Ito yung gulong kaagad eh, no? Papasukin natin. Meron ka namang grab handle dito sa taas. Tapos meron kang stepboard dito sa gilid. Yan. Ganyan ka. Yun. Okay. Ayan ang position mo. So, pakinggan natin kung anong tunog ng pintuan. Okay. Maganda lapat. Yan. Kasi may mga sasakyan talaga, lalo na yung mga bagong brand ngayon. Pagka na-testing mo yung pintuan, medyo kailangan mo pang lakasan talaga para masarado di ba? Hindi ganun kalapat. So, na-observe ko lang naman yun sa mga ibang mga brand, ano. So, ito, ganito yung position mo dito. Pwede mong abante atras yung upuan. Yan. Tapos, syempre, meron kang adjustment ng likod. Kung gusto mong abante yan, atras din. Yan. So, ito, ganito driving position mo dito. Typical van, pero maganda naman yung kanyang view kasi, kumbaga, mababa naman yung kanyang dashboard. And, ayun nga, meron pang pa-curve dito sa ibabaw na parang nag-curve dun sa kanyang cluster. And then, meron kang parang maliit na storage dito. Bro, lagayan ng barya, ng mga ticket, ng parking ticket, ganun. Tapos, dito sa gitna, actually, wala tong infotainment. Meron lang siyang 1DIN na AM/FM radio na pwede ka rin naman mag-aux. So, yung kable na dating kinakabit sa cellphone. Yun. Wala pa siyang Bluetooth. Tapos yun, manual transmission. Sa manibela niya, polyurethane to na steering wheel. Walang mga button. Pero meron kang airbag. Meron kang 2 airbag dito sa driver, saka dun sa passenger. Okay. Aircon mo, syempre, once again, Nissan to. Meron kang mga bilog na umiikot dito. And it's a guarantee na maganda at malakas yung buga niyan. Lalo na bagay dito sa atin mainit, di ba? Seatbelt, hindi siya height adjustable, pero safety ka naman. Yan. Ganyan. Ayan, naiipit na naman yung tiyan natin. Yan. Ganyan mga balbonitsura natin. Ano to? May traction control. May on and off ng traction control, Ayos Meron palang ganito. Meron palang traction control dito. Tapos yung mga controls mo sa aircon, nandito sa isang cluster lang na nandito. Tapos yung rear cooler mo, may switch ka dyan, and then yung AC. Yan. Ito, ano to? May cup holder pala dito ayos. Natatago pa. So, magandang utility yan dyan. Pwede. Di ba? Pagka mag-drive-thru ka, yan. Tapos, ang kasya kasi dito, bali 3. Yung driver, pwede rin may umupo dito sa gitna. Tapos, ito dito sa passenger side talaga. So, meron ka dong 2 cup holder or bottle holder. Tapos, pagka tinupi mo din yan, meron pa dong 2. Tapos, pag inopen mo, pwede ka maglagay ng pizza. Mga documents yan. Kahit na ano pwede mong i-store dyan. Na, kung wala namang upo dito sa may gitna. Diba? O pwede mo rin siya armrest. O yun, ganyan ka. Para madali lang yung pagkambyo. Testing. Mukhang malambot yung clutch nito. Mas malambot siguro to. Mas maganda syempre pag na-start natin. Pero, yung feel pa lang ng ganito, tingin ko mas malambot siya kaysa sa high ace. Kasi na-testing natin. Kung hindi niyo pa napapanood yung high ace na review, yan. Diyan lang yung link. I-click nyo lang yun. So, ito, medyo parang mas malambot to, yung clutch nito. Kasi, yun nga, yung previous testing natin nung high ace, medyo matigas Tapos, yung kanyang handbrake, nandito, pare, yung conventional na handbrake. Ayan. Ano ba? Ang tingin nyo? Taas naman kasi nga high roof di ba? So, maganda yung headroom. Di ba? Kasi yan yung position mo. Tapos, dito sa taas naman, meron kang sun visor pero walang salamin. Sa passenger, wala din. Tapos, may ilaw ka lang dito. Ayan. Nakita na ba ako? Ayan, meron kang ilaw. Tapos, ano to? Meron kang rear view mirror na merong camera. Upgraded na rin to. Kumbaga,
standard din man to kasama sa base eh. So, tingin ko, ano na rin to, upgrade na rin to. Kasama na rin to nung in-upgrade nila or kinostomize nila yung passenger seats, di ba? O, yan. O, tapos parang meron ka pa ding storage dito sa ilalim pala. May malaking storage ka pa rin dito sa ilalim. Tapos, yung glove box mo, maluwag din. Yan. Okay, so yan. Ito ang ating position dito sa harapan. So, eto, tignan na natin kung ano ang posisyon ng mga magiging pasahero mo. Kasi nga, kukuha ka nito, of course, as a people mover. Diba? Pang transport ng mga tao sa malalayong lugar. Check out naman natin yung likod, syempre. And, eto, meron siya kagad na upuan dito sa may second row. So, gaganunin mo lang mababa. Tapos yan, may upuan na ganyan. So, syempre bubuksan mo yun pag ikaw na yung pinangahuling sasakay. Pero pag gusto mo lang makita din, pasok tayo dun sa loob. O, dito lang, may stepboard naman dito na malawak. Yan. Ganyan. O, baba na natin para mas makita nyo yung posisyon. Yan. Ito yung position natin. Headroom, syempre, high roof nga eh. So, malaki talaga, maluwag. Tapos, nandito, meron ka ditong mga air vents sa harapan. Bali, 4 na vents. Tapos, yung control ng aircon, malapit sa'yo. Yan, ganyan. Maluwag naman. Again, may mga components ng dito, ng makina. Kaya medyo umiinit to, yung part na to. Pero, meron nga siyang cover dito. Ayan o. Meron siyang insulator, kumbaga. Heat insulator. Pero maluwag mas maluwag siya kaysa dun sa high ace na yung older model nun, na ganito din yung style na nasa ilalim, yung engine. Mas maluwag siya compared to that. Tapos, ayun nga, magandang klase yung upuan na ginabit nila dito. Leather, lahat. From the front hanggang dun sa pinakadulo. So, madali siya linisin. Diba? Kasi nga, syempre, maya kung ipambabiyahe mo to, maya may sumasakay, may bumababa. So, yung dumi, diba? Madali lang malinis. So, okay din yung ganitong material ng upuan. Tapos, kung tatagal naman ako dito sa biyahe, kung okay naman sa akin. O, dito sa gitna. Yan. Adjust ba to? Yun. Meron. Uy, meron. Pwede mong hihigang ganyan, tol. Oh. Komportable ka sa biyahe. Kunyari, pupunta kayo ng, sa Benguet, ganun. Kilawang Od. O, kunyari, pupunta ka Kilawang Od. Medyo malayong biyahe. Oh. Ayos yung upuan na ganito. Na-adjust. Hindi lang siya yung fix. Diba? Yung typical kasi ng mga base model, fix lang siya na parang bench, diba? Ganun lang yung kanyang upuan. So, yan. Ito yung itsura pagka nandito sa second row. Check out naman natin doon sa kabila kung maluwag ba doon. O masikip. Yan. Dito naman sa third row, ganito naman yung position mo rin. Meron ka din extra na upuan dito kung kailangan mo. Pagka hindi, tiklop mo lang siya. Tapos, ayan, ganito. Yung may knee room naman, medyo sinandal ko kanina to yung upuan na to, di ba? So, meron pa rin namang space. Tapos, meron kang storage dito sa likod. Meron pa rin siyang adjustment So, yeah. Yan. Yan. Mas komportable na yung nandito sa harapan mo, and then ikaw, meron ka ding adjustment. Yan. Diba? Didikit na yung tuhod mo dito pag gumanong ka. Pero, okay lang kasi komportable. Malambot yung tinatamaan ng tuhod mo. Tapos, sinasandalan mo. Okay din, komportable. Yan, ganyan kaluwag. So, bali third row na pala to. Third row. O, ganito yung position mo. Alright, o, check out na natin yung dito sa likod. Tara. Ganun din, same material, same. Meron pang isang upuan dito ulit. Ayan. Tapos, syempre, atras mo lang konti. Ayan. Same knee room, katulad nung nandito sa third row. So, well, okay naman. I think magiging komportable naman dito sa long travel. Kahit dito sa bandang likod na. Okay pa rin. Tapos, ang maganda ka kasi dito, tol, meron kang mga vents kasi
hanggang dito sa pinakadulo. So, ibig sabihin, yung biyahe, kunyari, tanghali kayo bumiyahe, sobrang init. Yung high roof na meron to, plus yung mga aircon vents na hanggang dito sa dulo, sigurado na yung mga pasahero mo dito magiging komportable. 'Di ba? Kasi the most problem kasi na narinig nating reklamo sa mga passengers ng mga van is walang aircon dito sa likod. Ayaw umuupo sa likod, 'di ba? So, in this case, kahit nasa pinakadulo ka pa, tara, dito tayo sa pinakadulo. Kahit nandito ka sa pinakadulo, ayan, 'di ba? Meron ka pa ring aircon vent dito, and yun nga, high roof. Yan, ganito position mo dito sa likod. Ito ang upuan na to, parang bench na siya. Pero natitiklop siya eh. Pero hindi siya katulad nung mga nandito sa may harapan na pwede mo siyang i-incline na ganun. Isandal ng konti para makarelax ka. Pero sa akin, okay na din dito. Isa, dalawa, tatlo, apat nga kung talagang kung talagang trip eh. Pero pwede pa rin tatlo. Apat. Pwede rin kung pipilitin. Pero komportable naman. And then nga, may aircon kayo. Kaya okay lang. Okay, dyan na kayo sa harap. Dito lang ako sa likod. Medyo bumpy nga lang. Nandito ako sa gulong eh. Ang maganda dito nga pala, pakita natin pare, yung flooring niya. Yung flooring niya, meron ng kasama kaagad na yun. May mating na kaagad. Hindi katulad sa iba na parang lang siya yung ganitong texture. Ano ba tawag dito? Kasi hindi siya plastic, hindi siya goma. Ito meron ng kasamang ganun. Tapos ito pa, sorry, nakalimutan ko. Yung panggilid niya, ito pakita natin pare. Ito yung bakal dito sa gilid. Pagka sa base kasi na iba, bakal na yan kaagad. Ito, may leather na wrap. Wrap na siya ng leather. So, parang mas premium yung dating. Kahit na base model siya. Pakita natin yung engine. Ganon. Yun. Yan. So, yan. Ito yung kanyang engine bay. So, as we mentioned, pare, nasa ilalim ng upuan yung engine. And then, ito yung battery. Nandito sa gilid. Ito, nandito. Ayan. Radiator mo, nandito. Diba? So, this engine is a 2.5 liter turbo. Turbo diesel. And 5-speed manual transmission. And ito, ang pagkakaalam ko kasi kasi may mga tropa tayo na talaga eh. May mga tropa tayo na Nissan fanatic talaga. Ang alam ko kasi na ang Nissan kasi gusto nito yung mataas ang RPM palagi. Kumbaga parang galit lagi yung makina. Doon siya mas pinaka-effective. Well, ayun yung mga nasabi sa akin ng mga tropa na naka-Nissan. And tipid naman daw to sa diesel. Yan. Okay. Yan, napakita na natin sa inyo. Once again, this Cargo MT na customized is priced at 1,560,000 pesos. So if you have any question kung paano to, kung mga mode of payment, anything about this vehicle, reach out to Renz and sigurado matutulungan niya kayo. Ano mga balbon? Tara sa tagumpay.